So guys, nandito na naman tayo at eto, usapang kulungan naman tayo. Pag-usapan naman pag-usapan naman natin ang kulungan ba? Pero guys, eto ha. Palagay ko itong si pag nagkita-kita ito sa loob, itong apat no, itong tatlong dinamay ni Marco Tae, si Mike Diferensya tsaka yung dalawa. Pag nagkita-kita to sa loob sa City Jail, baka sorpresang sapukin nitong mga ito si Marco Tae. Siyempre sa una hindi pa, pero pag nagtagal na, pag na-realize na nila, naku po Rudy, baka gilitan nila ng leeg yun doon. Isipin mo, di ba? Kundi dahil sa kanila, sila na nga yung nagmabuting loob, nagbigay, idinamay pa. Di ba? Sila na nga yung nagbigay ng milyon-milyon, nadamay pa. At sa kadaldalan, kabubuhan nitong si Marco Tae, pinahamak sila. Akala kasi ni Marco Tae, untouchable siya. No? Bukod sa nasanay kasi, no, nasanay dahil siyempre, lagi na lang nililigtas ng pinagmamalaki ang INC, di ba? So, akala niya hindi siya papatulan. Ayan. Sa kabubuhan niya, na-shoot siya sa balde. Tuwan-tuwa na na-dismiss ang kaso niya sa Comelec, yung pala naman mas malupit ang mangyayari. Kadaldalan, amin ang amin, yan ang nangyari. O di ba ga? Tatanga-tanga. Pero ito yun guys, may panawagan tayo kay Ombudsman. Ombudsman, baka naman, wag mo na yan gawing si bunuan na state witness. Hindi ka dapat kasi ang maging state witness tsaka isa pa, hindi ka ba naawa kay Marco Tae, walang ka-jamming? Palagay mo ba jamming pa dyan itong sila, sila Mike Diferensya? Hindi na kasi, boring kasama yan. ang dapat niya makasama yung mga kaedadan niya, Bunuan yan. At least pag si Bunuan kasama niya, maganda ang jamming nila, magdadama na lang sila sa loob. Di ba? Kaya wag mo lang gawin state witness siya, ikaw naman boying, Kung ano-ano mga naiisip mo wala ka nang makikitang ebidensya labang kay Kong Martin. Naghahanap ka pa. Kung wala, ganoon. Huwag mo lang ipagpilitan yan si Bunuan, pabayaan mo na yan makulong. Para sa ganun, may kajaming si Marco Tae, malulungkot yun Isipin mo, palagay mo ba papakasamahan pa yan nila Mike Diferensya, nakulong sila dahil dyan? Lalo na yung dalawa, palagay mo, matutuwa pa siya. Hindi na matutuwa yan. Galit yan. Galit ang mga yan kay Marco Tae. Kaya para hindi mainip si Marco Tae sa loob, si Bunuan, pabayaan mo na makulong. O di ba para si Marco Tae tsaka si Bunuan, magdadama na lang sa loob. At least may laro sila. Magdadama na lang sila ron o kaya pa-chess na lang sila ron. Siyempre, sila Mike Diferensya, siyempre pupunta yan sa kubol nila ni Jingay at ni Jingay at ni Agimat. O di ba sila ang magsasama-sama, magtotropa ron kasi halos magpang-abot ang mga edad diyan mga yan. Siyempre, ma-OOP naman, ma-out of place naman si Marco Tae sa mga yun. So, kailangan ni Marco Tae ng ka-jamming ng barkada. Pabayaan mo na sila ni Bunuan magbarkada ron. Magkasabot naman sila Di ba si Bunuan nga ang nagbigay allocables na 500 million para dito kay Marco Tae, di ba? So, boying, naman. Huwag mo nang pagpapansinin yan si Bunuan gamitin pa witness. Wala yan isa yan sa most guilty, gagamitin mo pang state witness yung hinayupak na yan. Naalala ko nung mga nakaraan, sabi ko may reservation ako sa taong yan ngayon wala na. Napag-isip-isip ko, nga pala ikulong na lang yan ng tuluyan para sa ganun may ka-jamming tapos at least may kausap si Marco Tae, ang pinag-uusapan nila blood pressure. Habang nag-uusap sila, pare, ilan ba ang BP mo ngayon? Nakainom ka ba ng maintenance?
Pare, bawal sa'yo na magbawas ka, mataas ang sugar niya. O diba? At least, meron si Marco Tae laging nakakausap ron na ang pinag-uusapan nila ay kanilang health. Healthy living sila. Diba? Laging pinag-uusapan nila blood pressure. Diba? Tsaka rayuma. Kaya ombudsman, maawa ka naman kay Marco Tae. Konsiderasyon naman, bigyan mo naman siya ng barkada ron sa loob. Diba? At ang magiging barkada niya, syempre si Bunuan lang, wala nang iba. Dahil sila lang talagang malapit ang edad, diba? Masasabi mo nga, magkabatch. Diba? Para hindi naman malungkot. Kasi talaga sa totoo lang, hindi na babarkada sila Mike Diferensya dyan. Pupunta na yan kila Agimat. Diba? Tsaka, syempre, nandun si Jingay. Si Mike Diferensya, alam mo naman yan, nuknukan ng libog yung hayop na yan, diba? Syempre, pag nandun siya sa kay Jingay, matutuwa siya kasi si Jingay, babae na ron. Diba? At least si Mike Diferensya, hindi makakaisip na tumakas at lumiban pa dun sa kabilang bakod, sa kulungan ng mga babae, kasi nandyan na si Jingay. So, kumpleto na siya. Diba? Hindi na siya malulungkot. Kaya hindi na yan babarkada kay Marco Tae. So, kawawa talaga si Marco Tae. So, ang kailangan ni Marco Tae ay kasama, kakampi yung kadamahan niya araw-araw. Maghapon, magdadama sila, magche-chess, tapos magkikwentuhan sila patungkol sa kanilang mga maintenance. Tsaka sa blood pressure, ganon. Kaya masyado ka namang masyado kang anong tawag dito? Masyado kang mapang-api, radical, boying, ha? So, please, wag mo nang gawing state witness yan si Bunuan at kailangan ni Marco Tae ng barkada. Okay? At malulungkot talaga yun doon, di ba? Minsan pag nakita mo, hindi mo masasabi, baka pag nag-isa na yan si Marco Tae ron at walang barkada at hindi na nga siya pinapansin nila Mike Diferensya sa loob, magugulat ka, yung wig niya, hinihingutuhan na niya. Isipin mo yun. Dahil nasisira ng ulo ni Marco Tae, isipin mo yung wig niya, hinihingutuhan na. Hawak-hawak nasa tuhod, tapos hinihingutuhan. Ang masakla pa rito, baka hindi lang hingutuhan, baka bunutan pa ng uban. So, sobrang nabaliw na si Marco Tae. Isipin mo, hiningutuhan yung wig, binunutan pa ng uban. Kasi nga, walang kausap na maayos. Kung si Bunuan nandun, makakalimot yung magdadama-dama na lang yun doon. At least, BP lang, blood pressure lang pinag-uusapan nila, di ba? Kaya, boying, panawagan namin, kailangan ni Marco Tae ng kasama, okay? Huwag mo lang gawing state witness yan si Bunuan. Yun lang. Sa mga bobong didilis at may saya dyan. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may saya. At sapagat ang may saya, di laging high blood! Bye!